Pagkat buhay natin ay nag-iisa, kalusugan ng siyang tangi mong yaman. Huwag hayaan mawala ng lubusan, pagyamanin ang biyayang kaloob ng may lalang, kalusugan ng iyong palagahan. Kaalaman, pangkalusugan, sakin at sa'yo'y mahalaga, kaya't ating pakinggan. Kaalaman, pangkalusugan, ang sa buhay natin ay kailangan. Sariwang hangin ay ating kailangan, tulad din ng gintong sikat ng araw. Pagpipigil sa lahat ng bagay ay dapat na matutunan. Ang kapahinga ay huwag kaligtaan. Ikilos at palakasin ang katawan. Tamang pagkain dapat natin malaman. Malinaw na tubig na pumapawi ng uhaw, at pagtitiwala mo sa may kapal. Kaalaman, pangkalusugan, sakin at sa'yo'y mahalaga, kaya't ating pakinggan. Kaalaman, pangkalusugan, ang sa buhay natin ay kailangan. Kaalaman, pangkalusugan, sakin at sa'yo'y mahalaga, kaya't ating pakinggan. Kaalaman, pangkalusugan, ang sa buhay natin ay kailangan. Ang sa buhay natin ay kailangan. The Ministry of Healing, page 237. In health and in sickness, pure water is one of heaven's choicest blessings. Its proper use promotes health. It is the beverage which God provided to quench the thirst of animals and man. Drunk freely, it helps to supply the necessities of the system and assist nature to resist disease. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Ang init, Doc, na mga usapin ngayon, ano? Yeah. Grabe. At itong tubig ay isang talagang kailangan natin para masugpo yung dehydration. Kasi Actually, pabago-bago yung klima. Itong tubig, bagaman napaka-popular sa mata o sa paningin ng napakaraming mga tao, pero hindi nila halos nakukuha yung kung ano yung ginagawa ng tubig sa katawan ng tao. Kating naalala ko itong mga ganitong uri ng subject, na aalala ko na talagang napaka-blessed tayo yung mga tao dahil talagang provided talaga tayo ng Panginoon ng tubig.
na ito yung regalo niya na magpapaalala sa tao na we are created for the love of God. Na ito yung gumigising sa akin. Ting naliligo ako, ting umiinom ako, nauuhaw ako, o nainitan ako. Pag nararamdaman ko yung tubig na ginagamit ko, alam mo, unang-unang nagbibigay ng impression o yung paalala sa akin. Mahal na mahal tayo ng God. Amen. Kasi, just imagine, kaya yung nature talaga, pagka ipinokus mo yung brain mo rito, ang utak mo dito, o isip mo, talagang maalala mong may nagmamahal sa'yo eh. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon. Wala naman tayo may babalik eh. Kundi, it's just something to recognize Him na merong God na talagang mahal na mahal talaga ang siyang sinukob. Kaya itong tubig nito ay ating bibigyan ng daan kung paano natin maibalik muli sa Kanya yung kapurihan. Dahil ang tubig pala, hindi lang nagsisilbing nagbibigay ng buhay, may silbing natural na medisina at nagbibigay ng kagalingan sa mga taong merong mga iba't ibang uri ng karamdaman. Salamat, Doc. At sa ating pong mga manonood, narinig niyo na po mula po kay Doc Tam na talagang ang tubig po ay may silbi siyang medicinal sa ating pong katawan. Kaya kailangan talaga natin ng tubig. At dahil po dyan, ang ating pong topic ngayong hapon pong ito ay tungkol sa water that heals. At sa ating pong panimula, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong dakilang pangalan, Ama. Sa inyo pong dakilang pagmamahal, sa inyo pong dakilang pagbibigay po sa amin ng kalusugan, Ama. Salamat po sa walang sawang pagbibigay niyo po ng reminder sa bawat isa po sa amin upang ingatan po namin ang templo ninyo. Ingatan niyo po kami sa amin pong pagninilay-nilay sa usapin po tungkol po sa tubig na pampagaling sa amin pong katawan. At gabayan niyo po ang bawat isa po sa amin, Ama, especially, Panginoon, ang mga manonood na sumusubaybay, Panginoon, sa kaalamang pangkalusugan upang lahat po kami, Ama, ay makapagbigay po ng 100% na papuri po sa inyo dahil po sa ibinigay niyo pong biyaya ng 8 utos ng kalusugan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. In Counsels on Diet and Foods, page 419 says, "Thousands have died for want of pure water and pure air. Who might have lived? These blessings they need in order to become well. If they would become enlightened and let medicine alone, and accustom themselves to outdoor exercise and to air in their houses, summer and winter, and use of soft water for drinking and bathing purposes, they would be comparatively well and happy instead of dragging out a miserable existence." Grabe, Doc, no? Dito natin mapapansin na talagang napaka-importante talaga na alam talaga natin dapat yung klase ng tubig na pinapampaligo natin, iniinom natin, no? Kasi ito yung kaalaman ng panibago na maraming mga tao yung walang alam dito. Kaya nga sa science ng tinatawag na bahagi na nung nandun ako sa Amerika noong mga 1980s ay naging isa sa aking noon yung dati kasi ang aking hanap buhay o negosyo yung nagpuproduce kami yung water softener, reverse osmosis, para paraanin yung tubig doon. Para pagdating sa shower, ay soft water na. Kasi nga, nabasa ko yan. Ng hard water ay hindi maganda. Pangalawa, malakas din sira ng damit, lalo sa paglalaba. Kaya may ginagamit na mga sabon na naka-design siya doon sa soft water. So kung pag-aaralan natin ng tubig, kung merong magandang tubig at meron ding hindi magandang tubig, hindi na po pwede nating pagpare-parehasin yan. Kaya kailangan talaga natin ng kaalaman tungkol dito. Dahil alam natin ang tubig 70 to 80% ng katawan ng tao, which include ang brain, ay talagang tubig ang kabuuan. Kaya I am so excited to give more information in this particular subject that we are going to talk about. Since that God is providing these kinds of material, especially water, na isa sa utos ng kalusugan ay 8 laws of health. Ito nga yung tubig. Na ang tubig ay may bahagi sa kabuuan ng pagkatao ng tao.
Napakaganda, Dok, no? And sa ating pong mga manonood, nais lamang din po namin na ibahagi na kailangan pala natin malaman na as we age, ay bumababa pala, Dok, yung ating, yung ano natin, yung thirst natin. Yung nagsisignal sa atin na, ay, Gladens, nauuhaw ka na. So, kailangan pala talaga natin na may regular talaga na intake natin ng tubig. Yeah. Katulad yan nung tubig, siguro maganda yung ating topic nito dahil alam ko na halos sa dami ng impormasyon na pwede nating pag-usapan tungkol dito. Pero siguro, hindi naman siguro natin makakaya na banggitin lahat yung tinatawag na pagkakaiba o benepisyo ng tubig sa katawan ng tao. Kaya lang, since nga nabinasa natin sa 419 ng Council on Diet and Food, yung soft water. Pag may sinabing soft water, merong hard water. And pag pinag-usapan natin ng hard water, lahat ng mga city water, nasa under category yan na hard water. Bakit naging hard? Kasi because of the, what you call it, inorganic minerals na hindi naman makabubuti. Dahil yung tinatawag na molecules niya or something, hindi yan magiging bahagi o ma-adapt ng body. Kaya kung tawagin nga sa modern terminology, alkaline water. Kasi pag hard ang tubig at mataas ang TDS, nasa alkaline category. Pero what particular alkalinity they have? Nalagyan mo lang ng masin right away, hindi naman natatanggal agad yung... Kasi yung ginagamit dito, pantanggal ng hard water, yung tinatawag na distillation or reverse osmosis type of filtration system na meron siyang napakaliit na, kung tawagin yung micron, na ang size ng 1 micron, 100 times smaller than human hair. Kaya pag inilagay mo yung filtrations na yan, bago makakuha ng soft water, uubos ka ng 1 hour to 2 hours bago ka makakuha ng 1 galon. Oo, kasi talagang maliliit siya. Kaya kitang-kita mo na talagang sinasala talaga eh. Kaya makikita natin, para ka makakuha ng soft, eh kailangan paraanin mo rin sa ganong uri ng device na ginagamit. Unlike dito sa mga bagong mga filtration system, kalalagay mo lang sa tubig, ay kaagad tubig na. So, ibig sabihin, malalaki yung butas na dinadaanan. Nalulusot ngayon yung mga metal, mercury, lead, at yung tinatawag na harmful minerals na hindi naman siya part ng katawan. Kaya marami nagkakaroon ng later on kasi systemic effect ito eh. Hindi naman overnight yun eh. Nagkakaroon ng kidney disorder. At nagkakaroon ng hardening ng artery. Yung hindi yung ATH. Ito yung arteriosclerosis. Okay. Na naging cause ng hardening ng artery, nung hardness nung tinatawag na false minerals. Kaya I am suggesting all of our viewers to be very careful, especially in the area of that kind of material or water that we are going to intake, for us to prevent disease. And remember, ang ating naman talagang adikain dito sa program na ito, eh magkaroon ng idea ng tinatawag na prevention o pangkalusugan. Dahil ako'y naniniwala ang buhay, regalo ng Panginoon, at walang sino mang tao ang may karapatan na basta na lamang baliwalain yung tinatawag na kayamanan na binigay ng Panginoon, na magkaroon tayo ng kalayaan, kaligayahan, na mamuhay tayo na libre sa anumang uri ng karamdaman. Ang tanging kapamaraanan lang, recognize naman natin itong mga kaalaman na alam ko na makatutulong at maaabot natin ang marami natin mga kababayan na sa ilalim ng sumpa ng karamdaman bunga na kulang yung kanilang pagkaunawa tungkol dito sa nature ng sakit. Yan, thank you, Doc. Doc, nabanggit mo tong hard water. Ngayon, syempre, kahit ako, Doc, gusto ko malaman. Kasi napaka-importante, yung binasa nga natin talaga sa 490 ng Councils on Diet and Foods regarding the soft water, no, sa atin pong mga manonood. Ngayon, gusto naman natin malaman, Doc, ano naman tong soft water na tinatawag? Pag sinabi natin soft water, ito yung dumaan sa distillation. Okay. Tinanggal yung hardness o water softener or kaya lang ang water softener, kaya lang may filtration system ka, pantanggal naman ng salt. Kasi gumagamit sila ng resin. Okay. Na paraan ito to soften the water. Mas maganda ito pagka ikaw ay kinabitan mo yan, yung mga plumbing mo, wala kang makikita mga corrosion o mga namumuo sa loob. Pangalawa, malaking tulong din, lalo na doon sa mga damit, hindi madaling masira. Okay. Kasi soft yung tubig na ginamit. Pati yung soft na gagamitin na sabon, ay matabang siya, hindi siya yung
hard ang sabon na ginagamit. Kasi pag hard ang tubig, hard din ang sabon. So, in Kaya ang short, mga damit, madaling bumigay. so in short pala, Dok, itong hard water is composed of mineral salts. Yeah. Tapos, ito namang soft water, ito naman yung salts, pero wala siyang minerals, kumbaga, yun yung nag-i-stain doon sa pinakakatawan natin or sa kidneys natin. Yeah, ito yung sa katagalan, kumbaga sa plumbing, kumakapal yan. Siyempre, ang katawan naman natin, siyempre naman, hindi naman talaga para dun yan eh. Kaya kailangan natin ng mga totoong mga alkaline or mineral water or mineral material, ay kumuha tayo sa mga pagkain. Katulad ng mayayaman ng mga prutas, mayaman sa calcium yan, mayaman sa mga minerals yan, at mga gulay. Dok, napag-usapan na natin yung benefits nitong soft water at saka nitong hard water. Ngayon, alamin naman natin, Dok, ano po yung mga risk naman or yung mga disadvantages nitong hard water at saka soft water? Siyempre, naging cause ng problema sa balat, nagiging masyadong dry. Alam mo, pag naligo ka ng soft water, ang ganda ng balat mo eh. Ang kinis eh. Ako nga, bukod dun sa 500 feet na nga yung lalim ng tubig ko eh. Nilalagyan ko pa rin siya ng tinatawag na filtration system to make it sure na yung mga konting makakalusot na mga kung tawagan natin sediment ay maharang niya para pagpasok doon sa loob ng aking tahanan bago ko gamitin ito ay talagang alam ko na sigurado ako. Nakakadry din ito ng buhok. Lalo na yung maraming mga split end or something na para bang iniisip nila bakit ganun yung kondisyon ng kanilang buhok. Meron ding bahagi ang hard water tungkol dito. Kaya pag pinag-aralan din natin ng pH balance ng ating balat, makita na nagkakaroon tayo ng ganung uri ng problema. Mga bakterya at mga infeksyon, lalo na eczema. Kaya isang bagay na, sabi ko nga, kala nung iba, ordinary lang to. I'm telling you, this is something that we must think about, considering that the water that you are going to intake should be soft water. Thank you, Doc. Ngayon, Pati nga yung iba, talagang, alam mo, yung mga beauty conscious, alam mo, pinangihilamos nila. Yung talagang, yung kung ano yung iniinom mo, yun dapat paligo mo. Totoo yun, Doc. Kasi na-absorb ng balat yan eh. Yes. Papasok yan dahil butas to eh. Yung balat natin eh. Anything na ginamit natin pampaligo, papasok yan doon sa mga butas ng ating mga balat. Kaya kung mataas yung chemical content niyan, ay nagkakaroon tayo ng ganung uri ng yung pagkakaroon ng problema sa katawan. Okay. So, ngayon, Doc, kasi kanina, Doc, nabanggit mo na yung disadvantages. Yung benefits naman nito ay nabanggit mo na din, no, Doc? Pero, ibig sabihin pala, Doc, yung nakikita natin sa hard water, yun yung mga mineral salts na hindi kailangan ng katawan na dapat kinukuha natin yung minerals na yun, like yung calcium, 'di ba, yung iron, magnesium, potassium. doon sa mga kinakain natin. Yeah. Okay. Siyempre, we should consider also that ang minerals ay meron tinatawag na food grade. May tinatawag na nasa under category na pagkain. Anything na hindi naman siya masasabing nanggaling sa pagkain. Kasi yung tinatawag na napag-aralan naman natin, itong photosynthesis. Siyempre, for example, yung buko. Ininom mo yung sabaw ng buko. Hindi ba ang taas ng minerals niya? Paano nangyari yun? Kasi ang Panginoon ang gumawa niyan. Hindi naman natin kayang basta na lamang na mag-invento eh. Ngayon, kunyari, yung tubig ng syudad. Gaano karaming mga pulse minerals meron yan, inorganic minerals. Alam nga naman natin, i-consider natin yan na minerals na po pwedeng kunin ng ating pangatawan? No way. Kaya kung itetest mo yan sa device na ginagamit, alkaline yung tubig na yan. Lahat ng city water, alkaline yan. Ang tanong, what particular alkaline we are talking about? We are talking about organic alkalinity. It means that the material that turns the blood into alkalinity, into alkaline category, must take it from the normal food. Okay. Na kinakain natin. Kaya pag pinag-usapan natin ng sustansya, mag-blend ka ng mga iba't ibang uri ng mga yung green leafy vegetables, tapos fruits. Alam mo ba yung mga pakwan natin, melon natin, matataas ang minerals yan. Yung malunggay natin, itong talbos ng kamote. Talagang hindi lang talaga ino-normalize yung blood chemistry mo, kundi bibigyan ka pa ng mga essential amino acid para for the process of regeneration and also for repair. So I'm talking about something here, the basic science of nutrition. And without considering the importance of that, especially water, I tell you,
Yung assimilation din kasi ng ating nutrients na kinakain eh. Depende sa tubig na nasa loob ng katawan mo eh. Kasi sila rin ang medium eh. Yes. Nakasama yan sa dugo eh. Doc, may question lang ako. Kasi nabanggit mo kanina na yung, tama ba, yung isa sa mga type ng hard water is yung alkaline water? Yeah. Okay. Kasi di ba? Kaya naging alkaline. Ayun, okay. Kasi nga tinanggal yung impurities. Yeah. Okay. Tama ba yun, Doc? No, I'm sorry. The reason why they call that alkalinity or alkaline water mainly because of the inorganic minerals. Hindi naman po pwede maging alkaline yan kung walang minerals doon. So itong minerals family nito, ito yung nagbibigay ng nagpapakita ng kategorya kung anong uring tubig meron siya. At pag mataas ang hardness niya, sa normal, alkaline siya. Okay. Pero hindi ito yung alkaline na papasok sa dugo. Kasi sa molecules, hindi match silang dalawa. Ayun. Hindi So, aadapin ng magkaiba body. pala. Okay. Magkaiba. Okay. Hindi katulad ng alkaline ng ibinibigay ng saging, ng papaya, ng pinya. Which is natural. Oo, ng durian, ng marang, mga gulay. Ito yung mga material na alkaline na pagkain ng pinanggalingan na merong presence ng enzymes. Always remember the codependency, the intricate tapestry. Hindi po pwedeng makapasok ang minerals kung walang vitamin C at enzymes. Ray, may vitamin C ba yung alkaline water? Wala, Doc. May enzymes ba yun? Wala. Wala, solo. Team ito eh. Kung sa basketball, para maging epektibo yung laro ninyo, kailan may rebounder ka, kailan may guard ka, kompleto dapat. Ganon din pala yung pagpapasok, di ba, yung plasmid. Kumbaga sa pinag-uusapan natin tong, I'm sorry to mention that, itong genetically modified organism, they combine animal species to plant DNA. And they call that genetic engineered food. Since na hindi naman normal na pakialaman mo yung papaya at pasukan mo ng genes ng hayop, kaya nagkakaroon ng bacterial protein. Ang problema, may plasmid. Merong plasmid ito na kayang invade, pumasok dun sa, kung tawagin na cellular level o DNA itself. So, the same thing with the, what you call that, yung pinag-uusapan natin, na hindi makakapasok itong inorganic mineral sa dugo dahil wala siyang plasmid. Wala siyang tinatawag na enzymes. Wala siyang tinatawag na material para, kumbaga sa custom, sa ID na lang, kung wala kang ipapakitang ID, hindi ka papapasukin. Kailan may certain ID ka. Dahil may coding yan. Yun yung katawan natin eh. Kailan meron din tayo, itong inorganic minerals, walang coding ito. Hindi tatanggapin to, babara lang yan. Magbibigay lang ng problema yan. Yan, thank you, Doc. At sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan ngayon pong hapon pong ito, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At kung may I'm sorry. Kung may question sila, dahil medyo matindi ito eh. Kasi we are talking about something a little bit, complicated when it comes with people who are not in that kind of line. Kung meron pa silang mga additional na katanungan, lalo-lalo na pag pinag-usapan natin itong inorganic minerals o inorganic alkaline water, magtanong sila sa mga scientist. Katulad ni Dr. Cabana. Saludo ako sa kanya. Dahil professor siya na mahigit na 40 taon sa Chicago University, pinapaliwanag niya kung ano yung nagagawa ng alkaline water sa katawan at ano yung pagkakaiba ng soft water. Ang ganda ng paliwanag niya tungkol dito. Kaya sabi ko sa sarili ko, buti na lang meron akong karagdagan na kaalaman na pinagkunan ko na yung aking desisyon, hindi pala ako mali nung araw, nung nakilala ko siya, nung dumating siya sa Pilipinas, ipinaliwanag din niya yung GMO, na-vindicate ako. Doon ko napatunayan na talagang tama yung decision ko, na talagang educate ko yung mga kapwa ko Pilipino. No tayo sa GMO. Opo. No tayo sa hard water. Bakit? Pro-life tayo. Gusto natin, makasiguro, na may participation tayo. Dahil lahat ng taong nagkakasakit, bunga ng kakulangan ng kaalaman, o kaya naman, ay naging kabahagi ka kung paano nagkaroon ng karamdaman ang sangkatauhan, I believe that they'll be accountable during the time ng final judgment. Kaya isang bahagi ng pag-aaral natin tungkol dito, ingat na ingat ako. Alam mo kung bakit? Bakit, Doc? It's so easy to discuss something in front of Many people. many people.
Pag namali tayo dito, matinding pananagutan natin ito. Kaya ayoko magbibitaw ng salita na hindi ko sigurado. Opo. Bakit? Kung tatanungin niyo ako sa edad ko to, naabot ko na naman yung pinangarap ko sa buhay ko, na lahat ng bagay ay pinahintulot ng Panginoon na maranasan ko. Ginagawa ko to hindi pang sarili ko. Ginagawa ko to dahil talagang nararamdaman ko. Dahil naramdaman ko sa buhay ko na lahat ng bagay sa mundong to walang halaga kung wala kang participation at hindi mo gagawin yung bahagi mo. At nang nalaman ko yung kahalagahan ng pangkalusugan, ayoko magsalita na hindi ko sigurado na alam ko na makakabuti sa mga taong nakikinig dito. Kaya isang advocacy ko at commitment ko na ibig kong kahit papaano, meron akong konting bahagi sa mga nanonood at nakikinig. Dahil masasabi ko na nasa puso ko itong ginagawa ko ito. Thank you, Doc. At sa ating pong mga manonood, nais din po namin ibahagi sa inyo ang nasa page 420 ng Councils on Diet and Foods. Many make a mistake in drinking cold water with their meals. Taken with meals, water diminishes the flow of the salivary glands, and the colder the water, the greater the injury to the stomach. Ice water or ice lemonade drunk with meals will arrest digestion until the system has imparted sufficient warmth to the stomach to enable it to take up its work again. Hot drinks are debilitating, and besides, those who indulge in their use become slaves to the habit. Food should not be washed down. No drink is needed with meals. Eat slowly and allow the saliva to mingle with the food. The more liquid there is taken into the stomach with the meals, the more difficult it is for the food to digest. For the liquid must first be absorbed. Do not eat largely of salt. Give up bottled pickles. Keep fiery spice food out of your stomach. Eat fruit with your meals, and the irritation which calls for so much drink will cease to exist. But if anything is needed to quench thirst, pure water, drunk some little time before or after the meal, is all that nature requires. Never take tea, coffee, beer, wine, or any spirituous liquors. Water is the best liquid possible to cleanse the tissues. Grabe, Dok, Grabe, no? no? Talagang perfect eh. Talagang impormasyon talaga na something na mararamdaman mo na yung blessing niya na isa ka sa tumanggap nun. Yun ang pananaw ko dun eh. Yung sino tayo? Eh, ang dami namang mga tao namang walang alam tungkol dyan. Kaya ang sabi ko nga, itong librong to, hindi naman for Seventh-day Adventist lang eh. Talagang masyado lang natago yung, hindi natin masyadong, kumbaga sa boxing, di ba? Pag nananalo ka, hinahangaan ito. Talagang buong mundo. Lalo na pag sa basketball, magaling ka. Talagang ginagawa nilang idol. Pero ang tanong, bakit hindi natin i-push ito? Na ito pang kalusugan. Just imagine, isang babae na walang pinag-aralan, pero meron siyang liwanag na hindi natin pwedeng i-compare ito kung kanino man. Bakit? Advance ito eh. 100 taon na ang mahigit ang nakakaraan. Pero kung babasahin natin, at kung pag-aaralan talaga natin itong ano nagagawa ng beer sa loob ng katawan ng tao, ano nagagawa ng pag-inom ng malamig na tubig, pati yung mga pickles na yan, o yung maalat na yan. Alam na ng siyensya lahat ito eh. Ibig sabihin, talagang hindi po pwede mong, tawag dito, i-discredit eh. Sasabihin mo na wala na yun, tagal ng panahon yan, hindi na applicable sa time natin yan. Pero ang point ko, talagang ibinigay ito ng Panginoon purposely sa pangkalahatan. At ang gagamitin kung sino para malaman ito ng sangkatauhan ay yung mga tao na pinagkalooban. Hindi dapat itatago yan. Dahil ako naniniwala, pag pinag-usapan natin itong kalusugan, gift ng Panginoon yan sa lahat ng tao sa sanlibutan. At yung liwanag na ito talagang meron tayong kapananagutan. Pag hindi natin ginawa yung bahagi natin. Dahil may dahilan kung bakit ibinigay niya yung ganyang uri ng liwanag. Salamat, Doc. At sa ating pong mga manonood, do we know that water can be toxic in our body? Bakit kaya? Alamin natin mga kaibigan. In rare cases in which a large amount of fluids is taken in short amount of time, which is faster than the kidney's ability to excrete it, this leads to a dangerous condition called
hyponatremia or what we called low sodium level or yung mababa po yung salt natin sa katawan, in which blood levels of sodium fall too low as too much water is taken. So, pwede pala yun, Dok, no? Di ba, minsan na topic natin yung tamang pamamaraan ng pag-inom. Yung dahan-dahan na ihahalo mo sa laway, imumumog mo. Ito yung tamang pamamaraan para hindi masyadong mabigla yung kidney. Kasi pag bigla mong binigla yung inom mo, kung ano yung dami ng ininom mo, yun din halos yung dami ng inihi mo. Pero yung problema ay magdadala pa siya ng tinatawag na mga minerals na yun, nakakasama niya para lang mapalabas yung sobrang tubig na biglang-biglang ibinuhos mo. Hindi ba sa China, sangayon doon sa kanilang pag-aaral, yung ulan daw na bumuhos doon sa lugar ng China, yung pang isang taong ulan, ibinuhos na isang araw. Grabe. At sa parte naman sa Europa, yung pang 30 araw na ulan, ibinuhos lang ng isang araw. Ano naging resulta? Maraming sira yung nadamay. The same thing sa ating katawan. Kunyari, nagmamadali ka para lang mapatunayan mo na nakawalong beses ka, nakawalong basong tubig ka. Ang gagawin mo, ubusin mo ng 3 basong tubig nang mabilisan. Para lang, for the sake lang na mabilang mo, na ganun karami yung ininom mo. Pero ang pinag-uusapan dito, ang tama pa rin palang pag-inom para hindi madama yung minerals natin. Dahan-dahan. Ayan. Tama, Dok, no? Dahan-dahan talaga. Kahit sa pagkain natin, Lahat dahan-dahan. Kaya lahat tayo guilty rito eh. Opo. At sa atin pong mga manonood, nais din po namin ibahagi sa inyo po ang mga simptomas ng low sodium level. Kapag tayo pala, Dok, ay nauseous, no? Yung nasusuka tayo ay confused. Tayo ay... Nakakaroon ng parang seizure, ano? Yes, seizure. Muscle spasm. Ayan, di ba? So, yan ay mga talagang magbibigay po sa atin na, ay, Gladens, kailangan mo nang uminom ng tubig. Kailangan mo na... Ikaw ba, nakakainom ka naman ng sapat na tubig? Oo, Hindi ka ba Dok. confused ngayon? Hindi naman, Dok. Hindi naman. Siguraduhin mo, baka kulang ka sa tubig. Hindi naman, Dok. Hindi naman. Ayan. At sa atin din pong mga manonood, ay nais po naming ibahagi ang ilan po sa mga pwede nating pangtawid uhaw, 'di ba? Kasi syempre, 'di ba, Dok, yung gusto naman natin yung konting hindi puro tubig na lang ba? Ay katulad ng mga citrus natin, meron tayong suha dito, pwede namang i-juice natin 'yan, yung mga lemon natin, lalo na sa mga nangangailangan ng gantong uri ng alam mo na alkaline din yan pagdating sa loob ng ating katawan. Lalo na mga grapefruit na yan, mga orange na yan, lime na yan. Malaking tulong yan at makakatulong talaga para maibalik yung tinatawag na kailangan ng ating system. Ayan. Thank you, Doc. At sa atin din pong mga manonood ay nais po naming ibahagi ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods, page 419. If, in their fevered state, water had been given them to drink freely and applications had also been made externally, long days and nights of suffering would have been saved and many precious lives spared, but thousands have died with raging fevers consuming them until the fuel which fed the fever was burned up, the vitals consumed, and have died in the greatest agony without being permitted to have water to allay their burning thirst, water, which is allowed a senseless building to put out the raging elements, is not allowed human beings to put out the fire which is consuming the vitals. Isipin mo, Dok, yung simpleng tubig pala na yon ang magbibigay ng lunas doon sa batang may sakit, batang nilalagnat. Ano, Dok, di ba? Kasi napaka-importante po sa atin pong mga manonood na alam po dapat natin kung paano natin gagamutin yung ating sariling sakit naturally. At yun nga ay dahil kung meron tayong kaalaman regarding sa water that heals, di ba? Kasi isipin mo, kung titingnan lang natin, no, marami yung mga tumataas ang blood pressure dahil malapot yung dugo. Kaya kung titingnan natin, yung level pala no 70% ng amount ng tubig na kailangan ng katawan, pag nagkulang ka dito, talagang ito yung isa sa mga palatandaan. Ang maganda, nagbibigay ang katawan natin ng alarma. Hindi naman, di ba yung bumbero, pag may sunog, automatic merong huhuni. O yung ambulansya. Opo. Ibig sabihin, may sakay sila. Ang katawan din natin, pag nagkulang ka sa tubig, talagang bibigyan ka ng palatandaan, una, magkaka-migraine ka. Ang problema ng tao, pag nagka-migraine, ang pinapalit nila, ay yung pain reliever.
na hindi nila alam na ang kailangan lang pala ng katawan para mawala yung headache nila. Alam mo yung vertigo? Actually, sa pag-aaral, kulang din sa tubig ito eh. At marami din yung may mga high blood na lumalapot yung dugo nila dahil kulang din sila sa tubig. Paano naman nalalaman kung bakit nagkukulang sila sa tubig? Unang-una, pag umihi ka, meron naman tayong impormasyon yan eh. Siyempre, ginagamit mo yung katawan mo para i-flush yung dumi sa loob ng katawan. Kaya pag umihi ka at hindi mo pinalitan yung tubig na ginamit ng katawan mo, makukulang ka sa tubig. Katulad lang ng bowel o pagdumi. Kailangan ng napakaraming amount ng tubig para i-flush yung dumi sa loob ng ating katawan. Pag pinawisan ka, nag-basketball ka, naglaro ka, ito pa isa na napakabilis umubos ng tubig sa katawan ng tao. Yung tinatawag na puyat. Pag hindi ka natulog ng tama sa oras, ang tubig ng katawan mo nagagamit. At pangatlo, yung stress. Opo, totoo, Dok, no? Pag stress ka, depressed ka, ibig sabihin kulang ka sa tubig. Kumuha ka ng tubig, uminom ka. At ito meron ding, kung tawagin ni anti-depressant, yung gamot na uminom ka ng tubig. Ayan, salamat, Dok. At sa ating pong mga manonood ay natapos na naman, Dok, yung talagang magandang talakayan natin. Kaya habol ko lang, yung mga misis, pag madaldal, mainit ang ulo, buta mo ng tubig. Yung medyo malamig ba, Dok? O Ay, wag mainit na, din? tama lang, normal. Okay, so yung room temperature O kaya, yan. mainit pa rin ang ulo, buhusan mo na lang. Ayan, sa ating pong mga manonood, isend nyo na po ang inyo pong mga katanungan ngayong hapon pong ito dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At kung meron po kayong mga prayer request ay isend nyo lamang po yan dito upang kami po ay maipanalangin po namin po kayong lahat. At syempre, Dok, ito na, ang mainit na katanungan. Dok, ilang baso ba ng tubig kapag kunyari yung sa mga maliliit na bata, mga 1 to 13 years old, mga ganyan? Actually, halos na rin yan eh. Kailangan din nila ng, at least kung 1 to 3 years old, kailangan nila ng 4 na cups o 32 ounces. Pag naman mga 4 to 8 years old yung bata, mga 5 cups to 40 ounces. Pero sa ating mga may edad na, anyway, yung 9 to 13, kailangan din nila ng mga, kung tawag 7 to 8 cups. Pero sa atin ng mga may edad na, ay masasabi ko na mas maganda yung makasyam na cups tayo o hanggang 10 cups. Okay. Lalo na yung mga buntis. Pag sa mga buntis, syempre, talagang pero huwag natin i-limit dito. Pag naglalaro ka ng basketball at active ka, hindi pwedeng sundin yun eh. Dahil sa normal lang yun eh. For example, nag-i-steam ka, nag-i-exercise ka, talagang active ka, ay talagang dapat dagdagan mo yung tubig mo. Normal yun. Ayan, thank you so much, Doc. At ito naman, Doc. Doc, ano po ang gamot sa mahapding sikmura pag stress? Tubig din eh, ang malaking tulong niya. Pero dahan-dahan ang inom para ma-liquify yung tubig. Kasi pag minsan, Doc, nagiging bloated tayo. Ano? Yeah, oh. Okay. Ito naman, Doc. Ang katanungan po ay, Doc, ano po ba yung mga inumin na pwedeng, o mga pagkain na pwedeng makatawid ng uhaw? Actually, itong mga makakatas katulad ng cucumber, ang cucumber, hindi lang naman nakapagtatawid ng uhaw yan eh. Actually, gamot din yan sa mga, alam mo na, yung stress o kaya depressed. Kasi meron siyang tinatawag na cooling effect. Kumbaga sa coolant, pag nakainom ka ng cucumber, dahil may certain material siya na pinagaganda niya yung pakiramdam ng tao. Katulad ng celery, malaking tulong to, may sariling salt din to. At the same time, kung medyo kulang ka sa ganung uri ng mga minerals. At nakatulong din ito para yung mga craving natin sa ibang mga hindi magandang kinakain o iniinom ay malabanan mo. At katulad ng mga milo natin, pakwan, at itong berries natin, ay napakalaking tulong ito para dun sa mga nangangailangan ng matanggal yung craving o yung uhaw na yun. Ayan. Habang nandun ka sa senaryo na pero available naman lagi yung mga prutas na yan eh. Opo. Ayan. Thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood na nag-send po ng kanila pong mga katanungan ay maraming salamat po dahil binibigyan niyo po kami ng pag-asa. Sa totoo lang, Doc, no, isa tong pag-asa sa bawat isa sa atin kasi alam natin na hindi man siguro tayo katulad ng mga celebrity, no? Yeah. Pero andito talaga yung pag nagbahagi talaga tayo tungkol sa kalusugan ay pangkalahatan po Saka talaga alam mo ba ito. na-miss ko sabihin na anti-aging, isa sa sekreto ng pampabata, gumanda yung balat mo, ay uminom ka ng tamang amount ng tubig. And at the same time, pag ang tubig ay ginamit mo sa tama,
at naligo ka bago matulog at maligo ka pagkagising at yung kalagitnaan ng araw, ang balat mo ang ganda. Kasi mahirap yung natutulog ka. Kailangan talaga natin maligo bago matulog. Ay karamihan matutulog na hindi naligo. Siyempre maraming dumi yan sa mukha. Kaya malaking tulong talaga yung tubig at gumamit tayo ng lemon din. Dahil ang lemon, wala siyang chemical. Pag sinabi nating sabon na natural, pwede mong kainin yan. Ngayon, kung yung sabon na ginagamit niyo, kinain niyo, bumula yung bibig niyo, huwag niyong gamitin yung sabon na yun. Ibig sabihin, hindi pa rin natural yan. Kasi kailangan talaga nating malaman na pag tayo naliligo sa gabi at sinamahan mo ng yung mag-spray ka ng lemon sa mukha mo, sa katawan mo, ganun-ganun mo, punasan mo, saka mo i-shower, iba ang linis ng balat. Talagang malinaw siya. At alam mo na gumaganda yung balat mo. Ito yung tip ko. Ito yung sekreto ko. Ito yung tinatawag na anti-aging. Ito yung pampagwapo. Ayan. Kaya wala batang-bata pa. Kailangan talaga eh. Oo. Thank you so much, Doc. At sa atin pong mga manonood ay nais po naming iwanan sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods page 419, paragraph 3. Water can be used in many ways to relieve suffering. Drafts of clear, hot water taken before eating, half quart, more or less, will never do any harm but will rather be productive of good. Ngayon po ang panahon upang atin pong ipanalangin ang ating pong mga kaibigan na nag-send po ng kanila pong mga prayer requests. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng biyaya ng kalusugan, especially Panginoon, ng tubig na available po sa man panig ng mundo. Salamat po Ama dahil binigyan niyo po kami ng Councils on Diet and Foods na libro upang malaman po namin ang tamang pag-inom, ang tamang paggamit ng tubig at malaman namin, Panginoon, na meron pala itong dalang medicinal na bagay sa amin pong katawan. Kaya tulungan niyo po kami, Ama, na yung natural resources po namin, Panginoon, especially, Panginoon, ang tubig ay magamit po namin upang maka-alleviate, Panginoon, ng pain po namin, especially sa mga taong may sakit, mga nilalagnat, mga may diabetes, Panginoon, may kidney problems, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Ama, na magamit po ang bawat isa po sa amin upang maging kasangkapan po sa paglagana, Panginoon, ng magandang pabalita na meron pong pag-asa sa kalusugan. Maraming salamat pong sa araw pong ito, Ama, at basbasan niyo po lahat po ng amin pong mga manonood ngayong hapon pong ito at lahat po ng amin pong mga prayer request na hindi po namin maisa-isa, Panginoon, ay itinataas po namin lahat po sa inyo dahil ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Kaalamang Pangkalusugan ngayong hapon pong ito at sumubaybay po kayong muli sa Sabado, alas 4 ng hapon dito pa rin po sa Hope Channel North Philippines. Muli po ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Tamateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.